with tanks to punish these people for helping my men. Captain, I guarantee you this will not go unpunished. Lieutenant Abel, you've got 12 hours till this raid kicks off. It's dicey, sir. All that open terrain in broad daylight. We're gonna stick to your plan, Bob. Sir, you may be forced to delay. There's a Japanese convoy traveling north. Division strength. Get some of our own people on this. As of now, we leave tonight. Captain? Ang pelikula ay nagsisimula noong 1944 sa Cabanatuan Pao, Prisoner of War, camp kung saan ang mga sundalong Hapon mula sa Kempitay, Military Secret Police, ay sapilitang hinahila ang mga Amerikanong sundalo patungo sa mga air raid shelter. Si Major Nogay, ang pinuno ng Kempitay, ay nakatanggap ng memo na patayin ang lahat ng mga bihag o PAW. Dahil sa utos na ito, marahas nilang pinatay ang mga Amerikanong sundalo sa pamamagitan ng pagbara sa pasukan ng mga air raid shelter gamit ang mga tangke ng langis at sinunog ang mga ito. Ilang Amerikanong sundalo ang nakatakas mula sa barikada ngunit walang awa pa rin silang binaril at pinatay ng mga Hapon. Nang sumunod na taon, noong Enero taong 1945, sa unang araw ng ika-6 na Army Headquarters sa Calasiao, Pangasinan, Pilipinas, si Captain Prince, ang kapitan ng 6th Ranger Battalion, ay nag-aayos ng mga overlay at hinahanap ang kanyang commanding officer na si Lieutenant Colonel Mucci. Nakita niya itong naglalaro ng poker at ibinigay ang mga overlay. Nang araw ring iyon, nakilala ni Mucci si General Kruger at ipinakilala sa kanya sina Colonel White at Major Lafam, mga nagmula sa Bataan Campaign na nagpapatakbo ng mga unit ng gerilya sa hilagang gitnang Luzon. Magkaagapay silang gumagalaw kasama ang mga gerilya bilang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Sinabi ni Lafam na may 500 Amerikanong sundalo na nakaligtas sa Bataan Death March sa Cabanatuan Pao Camp at nakatakdang patayin ng mga Hapon, tulad ng insidente sa Cabanatuan Camp noon. Inutusan ni General Kruger si Mucci na bumuo ng planong sasalain sa umaga kung saan magpapasya siya mamaya. Inutusan naman ni Mucci si Prince na gumawa ng plano para salakayin ang Cabanatuan Pao Camp, na pangungunahan ni Prince. Nagpulong sila kasama ang iba pang mga opisyal upang talakayin ang photographic intel ng kampo, bagamat nahihirapan pa rin silang malaman kung ilang tauhan ang ipapadala batay sa partikular na larawan ng kampo. Gayunpaman, pinilit ni Mucci na kailangan nila itong matapos agad. Sa Cabanatuan Pao Camp, 2 PAW ang naghuhukay ng mga libingan sa maluwag na bakuran ng kampo. Pinag-uusapan nila si Hewitt, na sumubok tumakas mula sa kampo ngunit sigurado silang mahuhuli siya ng mga Hapon. Samantala, si Captain Redding ay namimapi ng mga beetroot mula sa bukid. Lihim niyang ipinasok ang isang beetroot sa loob ng kanyang kamiseta at dinala ito kay Major Gibson na nagkasakit ng malaria. Pumasok si Lieutenant Cohen sa silwa at dinala ang balita na nasakop na ni General Douglas MacArthur ang mga katimugang isla ng Pilipinas at lumapag na sa Luzon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Gibson kung malapit na silang sagipin ni General MacArthur dahil hindi nila alam kung gaano na ito kalapit. Biglang dinala ng mga bantay na Hapon si Hewitt sa bakuran, tinali siya, at binugbog sa harap ng lahat. Sinisi ng bantay na Hapon ang mga Amerikanong bihag sa pagiging duwag at sa hindi pagpigil kay Hewitt na tumakas, kaya't magbabayad siya ng kamatayan para sa kanyang ginawa. Nang araw ring iyon, ang mga sundalong Hapon at ilang Amerikanong sundalo ay nagpunta sa pamilihan ng Cabanatuan upang mag-refill ng kanilang mga supply ng pagkain. Sinuhulan ni Gibson ang isa sa mga bantay na Hapon upang makabili ng kanilang sariling pagkain. Lumapit siya sa Pilipinong tindahan ng prutas na si Mina upang ipalit ang pera sa mga gamot at karagdagang pera. Sinabi ni Mina kay Gibson na ang kanyang pamilya ay tinanong ng mga Hapon dahil nagtatrabaho sila sa ilalim ng lupa, underground, kasama ang mga Amerikanong sundalo. Itinanong ni Gibson si Margaret at pinagpilitang itigil na ang pagriska para sa kanila. Tumugon si Mina na hindi makikinig si Margaret, at ibinigay niya kay Gibson ang quinine na nakatago sa loob ng isang supot ng mani, bago umalis. Nang maabot ni Cohen ang karwahe, tinanong niya si Redding tungkol kay Margaret na inaalala ni Gibson. Ipinaliwanag ni Redding na si Margaret ay isang Amerikanong nurse na asawa ng commanding officer ni Gibson na namatay sa malaria. Kasalukuyan siyang nasa Maynila at nagtatrabaho para sa underground, nagpupuslit ng mga gamot patungo sa kampo. Sa Maynila, nakipagpulong si Margaret sa mga Pilipinong mga ngalakal na nagbebenta ng mga gamot para sa underground. Humihingi ang lalaking Pilipino ng mas maraming pera para sa quinine dahil limitado lamang ang supply. Pumayag si Margaret na kumuha ng mas maraming pera at nagmamadaling umalis dahil naramdaman niyang may bitag. Pinaandar niya ang kotse at umalis kasama si Cora habang ang kanyang 2 kasamang lalaki ay binaril ang mga mangangalakal at mga bantay na Hapon, at matagumpay silang nakatakas. Pagbalik sa ika-6 na Army Headquarters, binigyan ni Mucci ng briefing ang kanyang pinakamahusay na mga tauhan, isang hindi pa subok na batalyon sa hukbo, at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang buhay habang sasamahan niya sila sa paparating na misyon upang iligtas ang 500 PAW mula sa Cabanatuan Camp, ayon sa plano ni Prince na nagustuhan ng general.
Nang gabing iyon, binisita ni First Sergeant Top si Prince sa kanyang tolda at iginiit na kailangan siya nito sa misyon dahil may karanasan siya sa pakikipaglaban, samantalang ang mga tauhang ipapadala ni Muchi ay mga baguhan. Matagumpay na nakumbinsi ni Top si Prince na isama siya. Sa ikalawang araw, umalis ang 6th Ranger Battalion sa ika-6 na Army Headquarters na may kaunting impormasyon tungkol sa kaaway, ngunit may tanging utos na palayain ang mga PAW sa Kabanatuan Camp. Samantala, sa Kabanatuan PAW Camp, umalis ang bawat huling sundalong Hapon, at naiwang mag-isa ang mga PAW. Ito ang nagudyok kay Reding na sirain ang mga kandado ng kanilang mga bakuran, tanggalin sa pagkakatali ang bangkay ni Hewitt, at pangunahan ang iba pang mga lalaki patungo sa kantina para kainin ang natirang pagkain. In-unlock naman ni Gibson ang bodega at laking gulat niya nang matuklasang maraming supply ng pagkain ang sadyang itinago upang sila ay magutom, kaya kinuha ng bawat isa ang pagkain para sa sarili at sa iba. Sa teritoryong kontrolado ng Hapon, hinahanap ng mga tauhan ni Nogay ang lugar para sa anumang bakas ng kalaban, na natagpuan nilang umalis na ilang oras na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy sila sa lugar, nakasalubong nila ang Kempitay na patungo sa direksyon ng Kabanatuan Camp at sinundan nila ito. Bumalik sa Maynila, sa loob ng simbahan, pinag-usapan ni Margaret at ng mga kasapi ng Pilipinong underground ang umiikot na hinala tungkol sa kanila. Iginiit ni Margaret na kung natatakot sila para sa kanilang buhay, malaya silang umalis at hindi niya ito masama sa loob, ngunit pinili ng mga miyembro na manatili. Pagkatapos ng pagpupulong, naabutan ni Mina si Margaret at sinabi sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Gibson, at naipagpapatuloy niya ang pagtulong kay Margaret. Bumalik sa Kabanatuan PAW Camp, tinutokso ni Reding si Gibson tungkol kay Margaret habang sila ay nagpapahinga ng walang banta ng mga Hapon sa paligid. Gayunpaman, natapos ito agad nang maabot ng Kempitay ang kanilang kampo, binaril ang isa sa kanila at iniutos silang bumalik sa kanilang mga bakuran. Ipinatawag ni Nogay si Gibson bilang senior commander ng batalyon ng 31st Infantry at ipinakita ang mga nakatagong mensahe na natagpuan mula sa kanilang mga barracks, mga mensaheng ipinuslit sa kampo na nagbibigay sa kanila ng pag-asa sa nalalapit na pagbabalik ni MacArthur, na kinumpirma ni Nogay na totoo dahil mabilis na babawiin ng mga puwersang Amerikano ang Pilipinas sa loob ng ilang linggo. Nag-alok si Nogay ng kondisyon kay Gibson, tulungan siyang panatilihin ang kaayusan sa kampo upang maging matiwasay ang kanilang pananatili, ngunit kung sino man ang tumakas, papatayin niya ang 10 tao kapalit ng taong iyon. Nagpatuloy si Nogay sa pagtatanong kay Gibson kung mayroon ba siyang dahilan upang mabuhay sa gyera, at sumagot si Gibson na nais niyang mabuhay upang masaksihan ang pagsuko nila. Nang gabing iyon sa Kabanatuan, o Race Old Bridge, ang 6th Ranger Battalion ay 2 oras na huli sa plano habang lumulusot sila sa ilalim ng tulay mula sa nagpapatuloy na kumboy ng hukbong Hapon. Biglang may humantong sundalo sa tulay at bumaba sa ilalim ng ilog malapit sa mga ranger upang kumuha ng tubig. Habang ibinabalik ang mga Hapon sa sasakyan, gumawa ng tunog ang isa sa mga ranger na nauwi sa pagpatay sa Hapon, at nagmamadaling nakatakas ang mga ito. Sa ikatlong araw sa Kabanatuan Camp, nakahiga si Gibson sa kanyang kama, delirious at may malubhang malaria. Samantala, nanatili si Reding bilang kanyang tagapag-alaga, na nagpapalakas ng loob sa kanya. Samantala, sa isang ospital sa Maynila, lihim na nagpatuloy si Margaret sa pagpupuslit ng mga gamot mula sa ospital, ngunit hindi naiwasan na sinalakay ng mga sandalang Hapon ang ospital at dinala ang lahat sa labas. Habang nakatila sa pila, itinuro ng isang hindi kilalang nagsumbong ang mga nurse na nagtatrabaho para sa underground, kaya pinatay si Cora. Nabigla si Margaret sa insidente at nagpatuloy upang makipagkita kay Mina upang ibigay ang quinine, ngunit ibinunyag ni Mina na siya ay sinusundan ng isang lalaki. Tinulungan ni Margaret na makatakas si Mina, at ang hindi kilalang lalaki ay naghinala kay Margaret. Nang maabot ng 6th Rangers ang balok, natagpuan nila ang mga nagdadalamhating tagaryo at mga gerilya kung saan naganap ang insidente kahapon ng salakayin ng mga sandalang Hapon ang nayon at patayin ang mga Pilipino sa pagtulong sa mga gerilya. Nakipagtagpo rin sa kanila ang Alamo Scouts sa balok at ipinaliwanag ang mga kwarto ng Kabanatuan Camp, ngunit nag-alinlangan si Prince kung sapat ang kanilang intel upang matukoy ang tagumpay ng kanilang plano. Hindi sumang-ayon si Muchi at hiniling na walang ng pagkaantala. Nakipag-usap si Prince sa leader ng gerilya na si Pejota upang talakayin ang plano kasama nito. Sinabi ni Pejota na matagal na nilang pinaplano na iligtas ang mga PAW mula sa kampo ngunit hindi nila ito ginawa dahil hindi nila kayang alagaan ang mga ito dahil karamihan sa kanila ay may sakit at paylay. Iminungkahi niya na magdadala siya ng sapat na mga karwahe ng kalabaw upang dalhin ang 500 PAW na ihahanda sa loob ng 24 na oras upang ilipat sila sa mas ligtas na nayon sa Infanta. Bumalik sa Maynila, inaresto si Margaret ni Yamada at ng mga bantay na Hapon mula sa kanyang apartment upang imbestigahan. Itinanggi niya ang lahat ng mga paratang at ipinadala siya sa bilangguan. Sa kabilang banda, sa Kabanatuan Camp, inutusan ang mga PAW na maghukay ng mga air raid shelter sa bakuran nang biglang nakatanggap si Nogay ng isang lihim na sulat mula sa Maynila. Pagkatanggap ng sulat, marahas na dinala ng mga bantay na Hapon si Gibson sa opisina ni Nogay. Nakipagnegosasyon si Nogay kay Gibson na kumbinsihin si Margaret,
ang leader ng kilusang underground, na umamin kung sino ang kanyang mga kasabwat, at kapalit nito ay garantisado ang kanilang kaligtasan, ngunit tinanggihan ito ni Gibson. Pumasok si Yamada sa bilangguan kung saan naroon si Margaret at iniutos ang kanyang pagpapalaya. Pagkatapos siyang dapiusan ng mahigpit sa isang puno ng kawayan, naglakad siya lampas sa mga bangkay ni Mina at iba pang mga kasapi ng underground. Nagpunta si Margaret sa simbahan na nakakaramdam ng kasalanan sa pagkamatay ni Mina, ngunit pinayapa siya ng kanyang ama at sinabing magtiwala sa isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Biglang sinalakay ng mga sandalang Hapon ang simbahan at tinulungan ng pari si Margaret na makatakas. Mamaya ng gabing iyon sa Talavera, tinanggap ng mga tagaryo ang mga ranger at gerilya para sa isang piging. Nakipag-usap si Pejota kay Muchi at iginiit na tumulong ang mga gerilya sa misyon dahil giyera rin nila ito, ngunit tumanggi si Muchi at sinabing tumulong lamang sila sa pag-screen ng mga gilid at pagkatapos ay umalis siya. Sa kampo, natanggap ni Nogay ang mga tangke ng langis at nagpadala ng mensahe sa Tokyo habang naghihintay ng hudyat upang patayin ang mga bihag. Si Margaret, kasama ang ilang ordinaryong Pilipino, ay naghintay sa isang sasakyan upang dalhin sila sa ibang lugar kung saan kailangan nilang magbayad upang makasakay. Binayaran niya ang isang ina at anak gamit ang kanyang relo at nakasakay sila sa sasakyan. Sa ika-4 na araw, tumakas si Redeng mula sa kampo ngunit nahuli ng mga Hapon sa umaga. Inanunsyo ni Nogay na dahil sa pagsuway ng isa, 10 iba pang lalaki ang magbabayad. Pinili niya ng random mula sa mga PAW at hayagan silang pinatay lahat. Sa batalyon ni Muchi, iniulat ng Alamo Scouts na muling pinuno ng mga Hapon ng gatong at mga tropa ang kampo, na nadagdagan pa ang bilang. Si Muchi, Prince, Pejota, at ang platon ni Lieutenant Rallis ay nag-scout sa ilalim ng Sayuko Bridge upang bilangin ang dami ng mga saklolo ng Hapon, na tinatayang umabot sa 1,000. Hinimok ni Prince si Muchi na magtiwala at pakinggan ang mungkahi ni Pejota. Nakipag-usap si Muchi kay Pejota at tinalakay nito ang kanyang plano na sirain ang tulay upang mapedaydo ang mga sasakyan ng Hapon at maipit sila sa gitna ng putukan. Samantala, nawawalan na ng pag-asa si Gibson sa kampo at natatakot ang kanyang mga tauhan pagkatapos ng nangyari kay Redeng. Hiniling niya kay Cohen na sumulat ng lihim na sulat para kay Margaret, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya ginabayan siya ni Cohen at ipinagpatuloy nila ang lihim na sulat. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Prince ang plano sa kanilang mga tauhan kasama ang pinagsamang lakas ng mga gerilya. Kailangan nilang dalhin ang lahat ng kanilang mga tauhan sa kampo at mga daanan patungo sa kampo upang selyuhan ito para sa kanilang biglaang pag-atake. Sina Muchi, Rallis, at Pejota ay naglagay ng kanilang mga tauhan ayon sa plano upang maghanda sa labanan. Nagtanim ang mga gerilya ng mga pampasabog sa daan patungo sa kabanatuan. Ang mga tauhan ni Pejota ay gumapang patungo sa kampo habang nagtanim din sila ng mga pampasabog sa Sayuko Bridge sa daan patungo sa kampo. Sa pangunguna ni Prince, lumipad ang isang Amerikanong eroplano sa itaas upang iligaw ang atensyon ng mga bantay na Hapon upang mas mabilis na makagapang ang platon ni Prince malapit sa kampo nang hindi napapansin. Nakita ni Nogay ang eroplano at iniutos sa kanyang mga bantay na manatili sa kanilang mga posisyon at higpitin ang seguridad. Pagdating ng takip silim kung saan nakapwesto na ang lahat ng mga estasyon, naghintay ang lahat sa putok ni Rallis upang hudyat ng pagsisimula ng pag-atake, na kung saan ay naantala ng 10 minuto ngunit nakuha rin ang tamang putok. Sumabog ang tore ng bantay, pati na ang mga gatong at sasakyan sa kampo, na umani ng malaking atensyon mula sa mga tropa sa Sayuko Bridge kung saan naghudyat din ng pag-atake si Pejota. Sa mga tagubilin ni Prince, matagumpay na lumusot ang mga ranger sa kampo, ginulat ang mga Hapon sa kanilang pag-atake at pinabagsak sila sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng plano. Narating ng mga ranger ang mga baraks ng mga PAW, unang tinulungan ang mga hindi makalakad patungo sa pangunahing gate kung saan naghihintay ang mga karwahe ng kalabaw. Nagsimula rin ang labanan sa Sayuko Bridge sa pamamagitan ng pagpapasabog sa tulay at isang tangke ng hukbong Hapon. Samantala, sinundan ni Prince si Cohen sa isang barak sa kampo kung saan nakahiga ang mas maraming may sakit na PAW sa kama. Kinumbinsi ni Prince si Cohen na tawagan ang iba pang mga ranger upang dalhin ang mga lalaki sa silwa habang si Prince na mismo ang magbuhat kay Gibson. Daan-daang PAW ang tumakas mula sa kanilang mga baraks na sinamahan ng mga tauhan ni Prince patungo sa pangunahing gate. Nakaligtas si Nogay sa pag-atake, narating ang mortar at pinasabog ito malapit sa pangunahing pasukan. Nakita ni Top si Nogay at sinubukang pigilan ito. Humarap si Nogay kay Top at pinatay ito, bagamat napuruhan din si Nogay. Matagumpay na pinalaya ng mga ranger ang mga PAW mula sa kampo na may 2 nasawi at isang malubhang na sugatan. Habang naghahanap si Prince sa kampo at nakitang wala nang natira, pinaputok niya ang kanyang Red Star Cluster na hudyat ng pagtatapos ng pag-atake. Sa ika-5 araw sa Talavera, sa linya ng unahan ng mga Amerikano, nagtanong-tanong si Margaret tungkol kay Gibson kung saan nakilala niya si Cohen na siyang naghatid sa kanya sa bangkay ni Gibson. Bumagsak si Margaret nang makita ang walang buhay na katawan ni Gibson. Ibinigay ni Cohen kay Margaret ang lihim na sulat ni Gibson, at binasa niya ang makabuluhang mensahe ng pananabik at pasasalamat sa kanyang dedikasyon sa pagdadala ng pag-asa sa mga PAW.
Binati ni Muchi at ng general ang tagumpay ni Prince sa pamumuno sa mga ranger at labis siyang pinuri. Nagtapos ang pelikula sa pagsasalaysay ng kredito para sa mga tunay na bayani na itinatampok sa pelikula. Si Lieutenant Colonel Henry Muchi ay iginawad ng Distinguished Service Cross para sa kagitingan kasama si Captain Prince. Si Margaret Utensky ay iginawad din ng Medal of Freedom para sa natatanging kabayanihan at katatagan. Ang pagsalakay sa Kabanatuan PAW Camp ay patuloy na kinikilala bilang pinakamatagumpay na misyon sa pagsadyap sa kasaysayan ng militar ng Estados Unidos. At doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Recap Master PH para sa mga bagong videos at movie recaps. Maraming salamat.